Will Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. We always remember, cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati rin natin mga beloved co-workers, mga beloved preachers, mga wit, mga manugtog sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat. Inamahal, magandang hapon po. Puri naman ang Pinoon. Kindly read Second Thessalonians chapter 2, verse 6 up to 12. Dito po sa aklat na ikalawang Tesalonika, kapitulo po ay 2, versikulo po ay 6 hanggang sa 12. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagay mahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin siya, na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. 12, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Amen. Na mahal, isa-isahin natin. Pakibalik doon sa verse 6. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Alam natin yan. Ano po yung nakapipigil para po lubusang mahayag ang kasamaan sa huling araw. Yung Antikristo ang tinutukoy. Yung hayop, the beast. Alam po natin kung anong nakakapigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Hindi pa sa lubusan nahayag. Pero mamaya malalaman natin na sa mga anak ng Diyos, wala nakatago, lahat nakahayag. Amen? Sa mga unbeliever, marami po silang hindi alam. Pero sa mga totoong naglilingkod sa mga Pinoon, alam na po nila. Malalaman po natin mamaya. Basahin natin. Verse 7, ano sabi dyan? Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may pinipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Diyan lang muna sa 7. Diyan lang muna. Sa English kasi, to the mystery of iniquity, yung hiwaga raw ng kasamaan ay gumagawa na. Ayan, andyan na yung misteryo ng iniquity. The mystery of iniquity. So alam naman natin na sa Biblia, pag sinabing mystery of iniquity, mystery ng kasamaan, sa Biblia kasi mayroong tatawag na mystery of godliness. Hiwaga ng kabanalan. Pag ginawa, mystery of godliness, ibig sabihin, God making Himself a man. Diyos, nagiging tao. Ang tawag po dyan sa Biblia, the mystery of godliness. 2 Timothy chapter 2, verse 16. Hindi natin basahin yan. Itong binabasa natin ay mystery of iniquity. Hiwaga ng kasamaan. Pag sinabing hiwaga ng kasamaan, baliktad. Tao, ginagawa ang kanyang sarili na Diyos. Man making himself a God. So tandaan natin yan naman, ha? Pag mystery of godliness, God making himself a man. Mystery of iniquity, man making himself God. So gumagawa na raw yung hiwaga ng kasamaan. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. May pumipigil. Sino pumipigil? The Church of Jesus Christ. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Very powerful ang church, minamahal.
Lagi sinasabi yan natin mga pastor. Dapat, alam mo yung rights mo bilang anak ng Diyos. Yung authority mo dapat alam mo. So, pag hindi mo alam, patakutin ka. Patakutin ka ng mga demonyo, minamahal. Pero if you know your God and you know your rights, you will oppose the enemy and the enemy will flee from you. Hallelujah! Praise the Lord! That were written in the Word of God. Kaya anak ng Diyos, pakalakas ka, magpakatuwid ka, magpakainit ka. Sundin mo lahat ng kalooban ng mga Pinoon. Then nobody can put you down. Hallelujah! Amen! Malinaw yan sa banal na kasulatan. Kaya, yung nandito ka sa totoong gawain, totoong pinagpala ka. Yun nga lang, alamin natin ang mga scheme ng kaaway, dadayain tayo. Yan ang kayang mga pakana. Dadayain ka, aalisin ka sa katotohanan, sa panampalataya sa Word of God. Kaya dapat, sabi ng Biblia, meditate the Word day and night. Amen? Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Pumipigil po yung Holy Spirit na nasa church. Nasa mga Kristiyano, yun pumipigil sa kasamaan, yung Antikristo. Hindi pa sa lubusan makakilos kasi may pumipigil pa. Pero pag inalis na ang church, pag inalis na iglesia na rapture na, yun na yun. Labo-labo na dito. Wala na makapigil sa kanya. Pero hanggat nandito ang church, the Antichrist, hindi makagalaw ng husto. Hallelujah! Amen? Pwede nga mapigil yan. Ang nangyayari ngayon, pwede ma-hold back yan. We can hold it back. Sa unang dalayan mga pastor, kayang-kaya pigilin yan. Pero sabi nga ng mga pastor, hayaan mo na natin yung mga problema sa mundo kasi maraming tao ayaw maglingkod. Ay mahal na Panginoon, papakasasa sa sanlibutan, pakasasa sa material, ay hayaan natin para sila'y manumbalik, maglingkod ng totoo sa ating Diyos na buhay. Amen? Hanggang sa alisin ito. Ano sabi dyan sa 7? Oh, sa 8. Ano sabi yan? 8. At kung magkagayoy mahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoon Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa mamagitan ng paghayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. So malinaw na nandyan na yung hiwaga ng kasamaan. Yung tao gusto maging Diyos. Yung tao gusto kontrolin ang mga tao sa buong mundo. Gusto tatakan lahat ng tao para maging kanya. Yan pang diretsuhang ibig sabihin niya. He wants to control the world. Yan po, ambisyoso kasi yan. Ganon ang Satanas eh. Ganon ang Satan, ambisyoso. Sa langit, hindi siya nagtagumpay, tinapon siya, kasi gusto niya agawan ng trono ang Diyos, kaya tinapon siya sa lupa, hindi nabago yung kanyang ambisyon. Gusto niyang sambahin siya. Kung hindi man niya mayayari yan, kaya ang gagawin niya, dadayain ng mga tao para sumunod sa kanya. Amen? Kaya yung mga nagsasabi na wala pa dito, you read more of the Word of God. The Antichrist is already here, working secretly. Patago sa mga unbeliever, patago. Pero sa anak ng Diyos, hayag na hayag. Sinabi ng Biblia. Yeah. Ewan ko, bakit may nangangaral na wala pa raw? Wala pa raw ang Antichrist. Wala pa raw yung masama na yan. Wala pa raw. Hindi pa. Tuloy mo na natin yan. At kung magkagayoy, sa 8, at kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan, o yun na,
napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Kailan mahayag yung tampalasan, yung Antichrist tinutukoy? Pagdagit ng mga banal. Amen? Pag nawala na tayo dito, mahayag na siya sa mga tao sa buong mundo. Ngayon hindi pa dayang-daya nga lahat. Pati mga presidente, nadadaya Pati mga tao sa buong mundo, nadadaya na Pero pag once na naalis na yung church, mahal, mahayag na sa mga unbeliever. Pero it's too late. Huli na Kasi hindi niyo inibig ang katotohanan, nangaral ang mga tunay na mga ngaral, hindi nila pinaniwalaan, in-ignore. Kami nga, you will believe a lie. Maniniwala sila sa kasinungalingan, then later on mamamulat sila, but it could be too late. Huli na. Kaya pinagpala kayo, ngayon pa lang, maniwala na kayo. Amen? Ayan, dahil yung tampalasan, pag nahayag yan, maghahari siya sa buong mundo ng 3 taon at kalahati. Ulit-ulit natin pinag-aralan niya kasi nandito na nga tayo. Mahal. 3 at kalahati. Pero pagbalik ng mana Panginoon, physically, bababa sa dito, habang nagkakagulo sa mundo, nagkakaroon ng digmaan, habang nilulusob ang Israel, Third World War, Armageddon, babalik na Panginoon. Halos matatalo ng Israel at babalik Panginoon at papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Ano yun? Magitan ng the word of power, the Antichrist and all his cohorts will be destroyed. Amen? Million upon millions of soldiers lulusob sa Israel. Yan po tinutukoy dyan. Pagparito, lilipunin lahat ng ating mahal na Hesus. Walang matitira sa kanila. Sabi iba, bakit parang mabagsik yata ang mahal na Panginoon? Mabagsik talaga siya sa mga nag-ignore ng kanyang salita. Amen? Mahabal, thousands of years, 2,000 taon na binigay na biyaya sa mundo. Before the second coming, 2,000 taon na binigay na grasya parang tao maligtas. And yet, these people reject the truth. Kaya pagbalik niya, mabagsik talaga siya. Lahat lilipulin na mga hindi tumalima sa Ebanghelyo ng ating Mariso Kristo. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of Jesus Christ. If you don't obey the gospel, you will be consumed with fire. Malino sa Biblia when our Lord Jesus Christ comes. Kaya ngayon pa lang, maglingkod ka na. Ngayon pa lang, hanapin mo na ang katotohanan. Kung nandito ka na, gawin mo ang totoo. Do not love the world. Do not love the things of the world. Love Jesus Christ above all. Pag inibig mo ang sanlibutan, mawawala ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Malinaw yan sa masulatan. Ano sabi dyan? Verse 9. Siya na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan. Yung Antikristo man tinutukoy dyan. Pagparito niya ayon sa paggawa ni Satanas, ang kanyang ginagamit na power para dayain ng mga tao, the power of the dragon, sabi ng Biblia. Kapangyarihan ng Satanas. Kaya dinadaya yung mga tao. Yeah, sa Revelation, all the nations will be deceived by his sorcery. Sorcery, ha? Revelation chapter 18, verse 20. Di natin basahin yan. Nandiyan yun. Binasa na natin yan dati. All the nations will be deceived by the Antichrist, by his sorcery. Kanyang panggagaway. Panggagaway kasi malawak yan. Kaya tingnan mo sa dictionary o sa ibang mga sa Google, pwede mo research. Pag sinabing sorcery, parmakeia. Parmakeia yung sa Greek. Sa Greek word, galing po sa Greek yung bagong tipan, ang original po na
tongues o sulat yan ay galing sa Greek. Ang Greek ng sorcery sa Revelation, na lahat ng tao ay dinaya sa buong mundo sa magitan ng sorcery o panggagaway. Yung sorcery, ang Greek yun, pharmakeia. Pag sinabing pharmakeia, something to do with medicine. Malakpakan natin, malapay, no? May kinalaman sa medicine. Pharmakeia. In fact, galing doon sa salitang pharmacy. Ha? Tinan mo yung mga pharmacy. Tinan mo yung sign nila may ahas. Di ba tao lang, hindi nagtataka. Bakit yung mga ospital, yung mga pharmacy, yung simbolo ng mga, sa doktor, yung mga may ahas. Nakita nyo ba? Nakikita nyo? Pero walang iniignore ng mga tao. Dinala na sa Biblia yan. Pharmakeia. Dinaya ang tao through sorcery. May kaugnayan sa magazine, then a spell of bad spirit, sinama-sama para dayain ang mga tao sa buong mundo. Palapakan natin, malapay, no? Amen? Kaya totoo sinasabi, mga pastor, huwag kayong magtiwala sa mga medicine. Sa Diyos ka talaga magtiwala. Palapakan natin, malapay, no? Amen? Jesus is the greatest physician. Pero, dayain ka ng mga ilalagay sa katawan mo in nowadays, tuturukan, puro daya. That is all deception of the enemy. Ang dami nagsasabi, ba't iniignore ng mga tao? Ganun talaga ang katotohanan, binabaliwala, but someday, somehow, the truth will be revealed. And that could be too late for those who reject the truth. Kaya kayo pinagpala na nandito na. Alam niyo ng katotohanan, hawakan niyo yan para hindi kayo dayain ng kaawa. Biblia napakalinaw. Even the very elect will be deceived. Mga pinili na dayain pa, ha? Naku po. At then, ano sabi niya? At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. Diba? Maraming mga tao kasi na kaya sila nadaya because they love evil than the truth. Mas naniniwala sila sa kasinungalingan kaysa katotohanan. Kaya marami nadadaya. Isa lang dahilan bakit nadadaya mga tao. Iniibig nila yung mali kaysa tama. Pero pag alam mo, you love the truth more than evil, hindi ka kaya dayain ng kaaway. Palapakan natin, malapay, no? Ay sinabi, ay may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Ha? Dapat tanggapin ng mga taong pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. Tuloy, 11. At dahil dito'y ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ano sabi sa English? And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. A strong delusion. Hinayaan sila ng Diyos na pinadala sila ng strong delusion na maniwala sila sa mali. Naniwala sila sa kasinungalingan. Strong delusion. Bakit naniwala sa kasinungalingan? Kasi may nangangaral na katotohanan, binabaliwala nila. Amen? Pag binaliwala mo ang nangangaral na katotohanan, ang gagawin ng Diyos sa'yo, bibigyan ka ng strong delusion. Maniniwala ka tuloy sa mali. Dapat mahalin mo talagang katotohanan. Pinangaral ng totoong man of God, ating malapastor. Pag ignore mo ang totoong nangangaral ng Word of God, you will believe a lie. Amen? Dahil yung nangangaral ng katotohanan, minamahal, hindi sila may gusto mangaral. Diyos ang nagsabi sa kanila. Amen? If you reject them, you reject the Lord Himself.
Pinagpala nga tayo. Pinadala ating mga pastor. Kahit nung araw pa, pinangaral na ang buong katotohanan. Huwag mong babaguhin yan. Pag binago mo yan, you will believe a lie. Pag hindi mo yan sinusugan, ang paniniwalaan mo ay kasinungalingan. Kaya, hawakan mo ang katotohanan dahil hindi panlupa ang ating paglilingkod. Panlangit! Amen! Verse 12, ang sabi diyan, upang mangatulan sila lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan. Tingnan mo? Hatulan ang hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Nangalugod sa kalikuan. Dayang-daya na, kitang-kita mo na. Maliwanag pa sikat ang araw na puro daya ang ginagawa. And yet you believe? Isa lang ibig sabihin yan. You do not love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kasi pag ang Diyos, mahal mo talaga higit sa bahay, higit sa lahat ng bagay, hindi ka ililigaw. Mangungusap sa sayo kung ano ang tama at ano ang hindi tama. Diba? So, praise the Lord. Matthew chapter 4, verse 8 up to 9. Dito po sa sulat ni Mateo, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 9. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ayan, balikan natin uli. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. Sa English, and show him all the glory of the kingdoms of the world. Ibig sabihin, pinakita sa kanya yung lahat ng kapangyarihan at kayamanan ng buong mga syudad. Lahat ng mga syudad, mga bansa sa buong mundo. Pinakita sa mahal na Panginoong Jesus bilang tao. Alam natin istorya dyan. Yung pagtutokso ni Satanas sa anak ng Diyos, doon sa ilang, sa wilderness. Bakit isinulat yan? Na siya ay tinutokso. Samantala, hindi naman kaya tuksuhin ang Diyos talaga. Nobody can tame God. Amen? Pero bakit isinulat yan? Hindi para sa Kanya, para sa atin. Para alam natin ano yung taktika ng kaaway. Amen? The temptation of our Lord Jesus Christ is the unveiling of the tactics of the enemy for us to know. Para alam natin ang mga pakana ng kaaway. Ayan, dinala siya doon sa bundok na mataas. Pinamalas yung kaharian sa langit o kaharian sa lupa. The kingdom of the world and the glory of them. Lahat ng kanilang kalulatian o kayamanan. Ibig sabihin. Anong sabi ni Satanas sa mahal na Panginoon? Ang sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo. Lahat daw ng kayamanan sa mundo. Yan ang meaning. Yan ang ibig sabihin. The glory of the world, the kingdom of the world, I will give it to you. Lahat ng kayamanan sa mundo, ibibigay ko sa iyo. Kaya lahat ng mga antikristo, mayayaman eh. Palapakan natin mga tayo. Amen ba? Lahat ng mga anti-Christ, mga bilyonaryo, magalit na kayo, pero that is reality. Lahat ng mga antikristo, lahat ng walang Diyos, very powerful sila. Ang yayaman nila. Kasi nga, sinabi ni Satanas, basta sumunod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan sa mundo. Anak ng Diyos, marami na mayayaman. Yung lang, marami mo ng pagsubok. Bago ka pagpalain, susubukan ka. Para alam mo. Sabi nga ito na pastor, maraming klase yung pagpapala. Saan nanggagaling?
Maraming pinanggagalingan ng pagpapala. May galing sa Diyos, may galing kay Satanas. Di ba? Tama. May galing sa sarili mong diskarte. Iba, pinagpapala sa panlalamang sa kapwa. Ay masamang pagpapala yun. Dapat ang pagpapala mo galing sa Diyos. Pinaghirapan mo talaga. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Pagpapala mo yung, malalaman mo lang kung galing sa Diyos ang pagpapala mo eh. Malalaman mo yan. Dahil pag galing sa Diyos ang pagpapala mo, hindi ka nanlalamig. Lalo kang nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Malalaman mo yan. Kaya Satanas, nagbibigay din ng pagpapala. Ayan. Sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Susunod ka kay Satanas, puro kasamaan ang gagawin. Yung mga antichrist, mga kampo ng kadiliman, ang yayaman. Pero, lahat ng kanilang kayamanan ay puro lamang walang kabuluhan. Dahil ang tunay na kayamanan, hindi nila intindihan, nandoon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya praise the Lord! Bibigay ko raw sa iyo kung susundin mo ako. If you worship me, all these things I will give you, sabi ni Satanas sa mahal na Panginoon. If you worship me. Anong sagot ng mahal na Panginoon? Isa lang ang sasambahin. Ang Diyos lang ang sasambahin. Amen? Yan. Nasabi niya sa 10, di ba? 4:10. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Na magagayon sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So malinaw na one of the weapons of Satan is materialism. The wealth, the riches of the world, hawak na yan. Hawak na. Pag susunod ka sa kanya, bibigay ko sa iyo, susunod ka sa akin. Ang linaw nangyayari ngayon, di ba? Ang linaw. Maliwanag ba sa sikat ng araw? Pag wala kang ganito, hindi ka na, wala ka na. No work, no ride. Pati ride, pinakialaman eh. Hindi. No food. Unti-unti yan. That is written in the Word of God. Sa Biblia, sa isang ibibigay ko sa iyo lahat. Material tinutukoy. If you worship me. Pero wala ka ng Diyos. Sabi na Panginoon, it is written, you shall only worship the Lord your God. Wala kang susundin kay sino? Diyos lang! Hallelujah! Praise the Lord! At pasabihin pa sa'yo, magugutom ka na, maghihirap ka na, bahalang Diyos sa akin, aking siyang paglilingkuran, no matter what! Ganyan, anak ng Diyos. Huwag may pagpalit. Satanas kasi, sinungaling yan. Ay sabi naman ng Panginoon, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Hanggang kamatayan daw, maging tapat ka. Hindi ako may sabi. Kaya, ang engganyo ng kaaway, ang kanyang paengganyo, puro bagay na pansamantala. Di ba lagi sinasabi ng ating mga pastor? Huwag niyong ibigin ang mga bagay dito. Sinasabi sa Biblia. Kung bigyan ka, praise the Lord. Huwag mong ibigin. Sa Biblia, laging ganyan. Do not love the things of the world. If anyone love the world and the things thereof, the love of the Father is not in him. Di ba? Sa Biblia, ang sino man umiibig sa sanlibutan at ang mga bagay na nandito, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama sa langit. 1 John 2:15, 16, 17. Nakasulat yan. Kung ang sino man umibig sa libutan at ang mga bagay dito, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama.
Hindi masama kung may material ka. Huwag mo lang ibigin yan. Ibigin mo, higit sa lahat, ang Diyos na buhay. Amen? Kasi yan ang taktik ng demonyo, Satanas. Akitin ka sa mga bagay na material. Akitin ka talaga. In fact, yun ang ginagawa niya ngayon. Gagamitin niya economy, material na mga bagay, para lumuhod ka sa Kanya. Pero pag anak ka ng Diyos na tunay, at you know the Word of God, at alam mo yan, dahil pinangaralan ka na ng Prophet of God, ating mga pastor. You know the Word of God, alam mo yan, hindi mo ipagpapalit. Kahit ilang billion pa yan, hindi mo papalit. Bakit? Ang kaligtasan mo hindi kaya bayaran ng buong mundo na kayaman. Hallelujah! Amen? Matthew chapter 6, verse 24 up to 25. Mateo kapitulo po 6, versikulo po 24 hanggang sa 25. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Amen. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Sino ba hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Hindi ka pwede sabay. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos, then sanlibutan, then riches. That is impossible. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. O kaya ay magtatapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ulit-ulit natin pinag-aralan yan. Kasi yun ang ginagamit ng kaaway sa huling panahon. Kahit nung araw pa, hanggang ngayon, hindi nababago. Satan will be using material things just to deviate your heart from following the Word of God. Kaya malinaw sinasabi, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Dalawang Panginoon yan, kayamanan o Diyos. Kailan mamimili ka dyan? Ang tanong, bakit masama bang kayamanan? Hindi! Huwag mo lang ibigin yan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag mo ibigin. Ang logic is, sundin mo ang kalooban ng Panginoon kahit ano mangyari. Bakit hindi ba alam ng mahal na Panginoon kailangan mo ng ganito? Alam niya yan. Huwag mo ilagay ang puso mo dito sa mga bagay na pansamantala. Ibigin mo ang Diyos. Bahala siya. Bibigyan ka ng mga bagay na kailangan mo. Yan po sa Bible. Sa mga tao kasi baliktad. Pinahalagaan ng kayamanan, isinantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po nakakatakot sa Biblia. Hindi takot ang malapino hindi sa galit sa kayamanan o sa taong mayaman, hindi sa galit. Saan ang malapinong galit? Pag pinahalagaan mo kayamanan at sinantabi mo ang pagsunod sa Kanya, diyan sa galit. Kailangan siyang sundin mo. Mahirap ka o mayaman, sundin mo siya. Bahala siya sa'yo. Ganyan ang sa Biblia. Amen? Bakit? Kaya ka ba pabayaan, Malapino? Kahit magsara na lahat ng mga tindahan sa mundo, kaya ka ba pabayaan? Kung kailangan mo, hindi ka ba kaya bigyan? Malinaw sa Biblia, kahit mga ibon daw, alam niya na kailangan ng pagkain, binibigyan, lalo na ang mga anak ng Diyos. Sinabi ng Biblia eh. Kung ang ibon sa para nga, hindi pinabayaan, lalo na ang mga anak ng Diyos. God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Just do not yield to the will of the Antichrist.
Huwag kang susuko sa kalooban ng Antikristo. Mapapahama ka. Hindi ako may sabi, Biblia. Di bali na ipiting ka. Manalangin ka, magpuri ka. Buhay ang Diyos mo. Kaya ka. Iligtas. Kaya ka. Suplayan. Malinaw yan. Napakalinaw sa Biblia. Do not yield to the will of the Antichrist. Do not yield to the will of Satan. Tandaan natin, this is not our home. Hindi tayo taga rito. Yan ang huwag mong kalimutan. May mga Kristiyano kasi, may mga tao kasi, akala nila ang buhay dito lang sa mundo. This is not your home. Sa Biblia, we are just a pilgrims. Sa Hebrew, pilgrims. Ano ibig sabihin ng pilgrims? Pansamantalang nanunuluyan. Pag sinabing pilgrim sa Biblia, pansamantalang nanunuluyan. Pansamantala, hindi ka tayo taga rito. We are pilgrims. Kaya, huwag mong ibigin ang buhay mo dito. Praise the Lord! Pagpalain ka, praise the Lord! Kung hindi, praise the Lord! Dahil mas maraming pagpapala naghihintay sa'yo sa piling ng Diyos. Ganyan ang prinsipyo, anak ng Diyos. Ganyan. Yan ang tinuro natin, mga pastor, the man of God. Yan ang tinuro. How many years at mga pastor, wala makain? Wala lahat? Hindi po nag-yield. Bakit? Ganyan ang hinahanap ng mga Pinoy. Susubukan ka, hanggang saan ka. Pero pag nakapasa ka, pagpapalain ka na dito, plus buhay sa piling ng Diyos. Amen? Revelation chapter 3 verse 16 up to 18. Kindly read. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 3, may talatang 16 hanggang 18. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Dito sa 18, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pagpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Amen. Napakalayo ng panuntunan ng Diyos as far as riches is concerned. Pagpatungkol sa mga kayamanan pinag-usapan, mapakalayo ng panuntunan ng Diyos o Word of God. Dito sa mundo kasi, ang panuntunan ng mga tao, material. Pag mayroon kang ganito, marami kang pera, marami kang property, kaligayahan nila yun. Sa Biblia, hindi. Iba ang kayamanan tinutukoy sa banal na kasulatan. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Ayan, ang linaw-linaw. Ang sabi niya, sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Nakakatakot yung mga Kristiyanong maligamgam ang paglilingkod. Malalaman mo yung isang Kristiyano maligamgam? He loves the world and he loves the things of the world. Isa sa mga indikasyon ng Kristiyano ay maligamgam, mahal niya yung sanlibutan at mga bagay sa libutan. Mga material, mahal niya. Malinaw yan. That is an indication that such a Christian is a lukewarm Christian. Maligamgam ang paglilingkod. Anong sabi natin sa mga maligamgam? Isusuka kita. Balik mo na yun, sa 16. Doon mo na. Isusuka ko. Mainit o malamig. Hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. Ay isusuka kita sa aking bibig. Maligamgam. Magtimpla ka ng kape na tubig na ginamit mo maligamgam. Hindi matutunaw yung kape. Sama ng lasa ng kape. Tama ba? Gumamit ka ng plansa na maligamgam yung init. Hindi masyado mainit.
Yung damit mo hindi magiging makinis. Di ba? So ayaw ng Diyos na maligamgam. Gusto niya, mainit talaga. Isusuka kita sa aking bibig, yung maligamgam. Lukewarm Christian, may takot sa Diyos pero natatakot sa kinabukasan. Ang tawag diyan, lukewarm. May takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos, pero natatakot sa buhay sa mundo. Baka ako maghirap, baka mawalan ako, baka magutom ako, baka mawala ang mga ambisyon ko sa mundo. Yan ang tawag sa Biblia, maligamgam. Sabi ng mga Pinoy, isusuka kita sa aking bibig. 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman. Ito na. Ito na yung panuntunan ng mundo. Mayaman sa mundo ito. Yung mga tao, ito yung kayamanan tinutukoy sa mundo. At nagkamit ng kayamanan at hindi ako mga ilangan na anuman. Material. Na lahat. I have all the things of the world. I have a luxury car. I have house and lot. I have lot of money in the banks. I have properties. Pero nasabi ng Diyos, at hindi mo nalalaman ikaw ay aba at marilita at dukha at bulag at hubad. Sinabi namin yun. So ang paningin ng Diyos sa mga material na bagay, sa libutan, iba. Pag mayroong ganyan ka material, mayaman ka. Pero sa Diyos, ang tingin niya sa mga ganyan na mga tao na nag-iimpok para lang sa mundo, ang tawag niya, dukha, maralita, bulag at hubad. Amen? Hindi ako may sabi niya, huwag kayong masaktan. Kayo nanonood, huwag kayong masaktan. Hindi ako may sabi. Basahin natin sa Word of God. Amen? Hindi nga masama ang material eh. Huwag mong habulin. Hayaan mong habulin ka ng material. Yan sa Biblia. Amen? Kami, nung araw, kahit mga bata kami sa pastoral house, lagi namin napakakinggan yan sa ating mga pastor, sa meeting namin. Kasi wala kaming pagkain, no? Araw-araw, nung araw. Araw-araw lang pagkain, ilang taon. Minsan kumakain gabi, lugaw pa. Taon yan. Basta inaaliw kami ng mga pastor. Para kami lumakas. Ba, yung ibigay ng mga bagay dito. Habulin mo ang righteousness ng Diyos. Isang araw, pahabulin ka na marami pagpapala. Nangyari ba? Nangyari lahat. Praise the Lord. Amen? Buhay namin, binigay na namin eh. Kita namin sa halimbawa naman na pastor eh. Wala talagang pakialam sa mundo eh. May pagkain, wala. May matulugan, wala. Wala pakialam. Sinusunod, magpuri, manalangin, gumawa ng katuwiran. O isang araw, binigyan ng pagpapala ng ating malap. Iyan ang sa Biblia. Huwag mong habulin yung mga bagay dito. Habulin mo ang kalooban ng Diyos at hayaan mong habulin ka ng pagpapala. Pag hinabol mo ang pagpapala, mawawala ka sa katuwiran ng Diyos. Pag hinabol ng Diyos, magiging matuwid ka, habulin ka ng pagpapala. Iyan ang sa Bible. Verse 18, ang sabi niya. So mga bilyonaryo sa buong mundo, mga hubad yan, maralita, hubad. Hubad yan, totoong hubad. Hubad sa katawiran. Pero pinagagawa, puro kasamaan eh. Pinaglalaso ng mga tao na ngayon. Puro mga bilyonaryo yan. Ginagamit ni Satanas. Di ba? Nilalaso ng mga tao, pinapatay. Ito sa Biblia, hubad. Mga bilyonaryo, pero hubad. Hubad sa katawiran, puro kasamaan. Bakit? Ang sinamba nila, hindi ang Diyos, yung kalaban ng Diyos. Pinayaman nga sila, pero ang kaluluwa nila, buhay pa, sinusunog na sa impyerno. Pero pinagpala ka, simple ang buhay mo, tagalangit ka naman. Ikaw ang tunay na pinagpala. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi ng Panginoon? Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay, dinalisay ng apoy. Bumili, ha? Pinapayo na sa mga
materialistic na mga tao sa buong mundo, mga billionaires. May pag-asa pa kayo. Kahit anti-Christ ka, you have still the hope. Ngayon pala, magsisi ka na, maniwala ka sa Ebanghelyo, ililigtas ka pa ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Ayan sabi niya, pinapayo ko sa iyo, ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Bumili! Anong gintong dinalisay ng apoy? Walang iba kundi Word of God, salita ng Diyos. That is the gold tried on the fire. Ibig sabihin, puro talaga. Ang salita ng Diyos, yan ang pinakapuro. Yan ang makapaglinis sa'yo. Yan pag pinaniwalaan mo, sigurado ka sa buhay, sa pili ng Diyos. Because the Word of God is purified in the fire. Iba, iniignore ang salita ng Diyos. Meron silang sariling mga paniniwala sa Word of God. Hindi mo na kailangan i-twist ang Word of God. Many interpret the Word of God to follow with their own interests. Mayroon na interpret ng salita ng Diyos, tinitwist para sundin sila, kanilang sarili. No! Let the Word of God interpret itself. Hallelujah! Amen! Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. That is Word of God. Ibig sabihin ng bumili sa akin, sumunod ka. Follow my word. Diba? Ibig sabihin, bumili. Pag binili mo isang bagay, ibig sabihin, wala ka lang mabibili na bagay, hindi mo kailangan. Mahalaga sa iyo, kaya mo binili. Ibig sabihin, pahalagaan mo, sundin mo ang aking salita. Yun ang meaning. Upang ikaw ay yumaman. Palapakan natin malapino. Hallelujah! Yan pala ang mayaman sa paningin ng Diyos. Ang mayaman sa paningin ng Diyos ay yung nagpapahalaga sa puro na salita ng Diyos. At ng mabubuting damit. Yan, bibigyan ka ng mabuting damit. Anong mabuting damit sa Biblia? Alam naman natin yan. Ang mabuting damit ay the righteousness of the saints. Katuwiran ng mga banal. Yan ang mabuting damit. Ano pa? Upang iyong isuot natin ang ating mapuputing damit. Ibig sabihin, yung katuwiran, isakbat natin ang katuwiran. At upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran. At nang magpahid sa mata, at nang pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Huh? Kailangan ng pampahid eh. Kailangan ng pampahid. Bakit? Nabubulagan yung iba. Nabubulagan. Nandito ka lang sa buong mundo, ang iniisip mo pa, kinabukasan at material mo, nabubulagan ka. Hindi ako may sabi, ha? The Word of God itself is telling you. Kahit hindi huling araw, dapat unahin mo talaga ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. How much more? Nandito na tayo sa huling araw. Pampahid sa mata ang kailangan para makakita ka. Harap-harapan ang pandadaya ng mga demonyo. Iba bulag pa. Hayag-hayagan na. Hindi, marami pa akong plano kasi. Gusto ko pa maging millionaire eh. Hayaan mo na yan. Naku po, nakakatakot ang iyong prinsipyo. Gusto mo pa gumandang kinabukasan mo. Ang ganda-ganda nga ng kinabukasan mo, nandito ka na sa tunay na gawain, nasa maganda ng kinabukasan mo. Amen? 1 Thessalonians chapter 5, verse 4. Kindly read. Unang Tesalonica, kapitulo po ay 5, versikulo po ay 4. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Amen. Ayan o. Sa English, ang sabi yan. Ye are the children, but ye brethren are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay masubukan kayo gaya ng magnanakaw. Ano totoo ko dyan? Rapture.
Wala na kayo sa kadiliman na darating yung rapture na hindi mo malalaman. Yun ang meaning. And that day should overtake you as a thief. Ang mga Pilipinong babalik, anong sinabi sa Biblia? Katulad ng magnanakaw. Amen ba? Sabi magnanakaw, darating yan na tulog yung iba. Sa spiritual na meaning, pag tulog ka sa panampalataya, darating sa hindi mo alam. Pero pag gising ka sa paglilingkod, hindi siya babalik ng magnanakaw. Katulad ng magnanakaw, malalaman mo, ipapaalam sa'yo. Praise the Lord. Amen? Ipapaalam sa'yo, pati nangyayari sa huling panahon, ipapaalam sa'yo. If you are doing the will of God, but you are not, but if you are loving the world, the Lord will not tell you what is happening in the world today. Pero pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ipaparamdam sa'yo yan. Hallelujah! Amen? Yan ang linaw. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayo gaya ng mananakaw. Pag nasiliwanag ka, ipapaalam sa iyo ng mga Pinoon. Ano nangyayari? Babalik na ba sa o hindi? Ipapaalam. Hindi ako may sabi, ang daming talata sa Biblia. Ipapaalam sa mga lumalakad sa liwanag. Amen? Ibig sabihin, matuwid na naglilingkod. Gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, ipapaalam. Pero yung lumalakad sa kadiliman, babalik sa katulad ng mananakaw. Malalaman mo na lang, uy, bakit ako'y nag-iisa na lang? You are already left behind in the rapture. Bakit? Lumalakad siya sa kadiliman. Ano yung lumalakad sa kadiliman sa Biblia? Nagmamahal sa sanlibutan. Isa yan sa lumalakad sa kadiliman. Nagmamahal sa mabagay na material. Hindi nagmamahal sa kapwa. Malinaw sa Biblia. If you do not love your brother, then you are still in darkness. Praise the Lord! Ano ba pagmamahal sa Biblia tinutukoy? Iba kasi masyadong emotional yung pagkaunawa sa pagmamahal. Hindi yung pagmamahal kasi yung kapatid ko, ayaw ko saktan. Kahit na masamang ginagawa, tinatapik-tapik ko lang kasi ayaw ko masaktan. Kasi mahal ko. Wrong. Sa Biblia, ang pagmamahal, nanlalatigo. Palakpakan natin, malapay. Hallelujah! Amen! Nanlalatigo. Nanlatigo ang malapino. Nanlatigo ang malapino. Nanlatigo ba ang malapino? Nanlatigo ba? O, sa templo, nanlatigo. Di ba? Pinag-flying kick naman Pilipino yung yung mga lamesa na titinda, mga money changers, natitinda ng mga kalapate sa templo. Pinagsisipa ng mga Pilipino, pinanlatigo sila lahat. Sa Biblia. Huwag niyong gawing tambakan ng mga magnanakaw ang aking templo. Saan naman Pilipino? Yung mga nagbibenta, pinagbaliktad yung mga lamesa nila. Sa Friday, basahin natin. Yan ang tunay na pagmamahal. Ang aking tahanan, it is written, my house shall be a house of prayer. Praise the Lord! Amen? Yung panahon na yon, sakop pa ng Old Testament. Pagbaba natin malapit noon, Old Testament pa yan. That is still the Old Testament. Habang malapit sa Kristo, nandito pa, naglalakad. Pero nung siya'y namatay at nabuhos ang kanyang dugo, na siya'y mag-uli, that is the beginning of the New Testament. Malakpayan natin, malapay noon. Amen? Kaya yung temple na tinutukoy noon, literal. Huwag niyong gawing merchandise ang aking templo. Pero in our time, in the New Testament, after our Lord Jesus Christ died and His blood shed on the cross, then He resurrected. That is the beginning of the New Testament. Ang templo, hindi na yung literal. Tayo na yung templo, katawan natin. We are the temple of God. Amen?
Sabi ng Panginoon, gawin mo malinis ang iyong templo. My temple should be a place of prayer. Yung templo mo, templo ka na, dapat lagi ka nang nananalangin. Punong-puno ka ng prayer. Dapat nandito ka tuwing may prayer meeting. Sinabi ng Biblia. We will be reading it on Friday. Nagalit sa yung ginagawa ng mga tao doon sa templo. Nagtinda, nandun ang mga kawatan, nandun yung mga nagtitinda na ano-ano, pinanglatigo ng mga Pinoy. Yan ang tunay na pag-ibig. Itinuwid. Itinuwid yung mali para maging tama at maligtas at magmana ng buhay na wala na. Pag-ibig hindi po nag-aayon sa mali. Love rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Yun po ang pag-ibig. Huwag tayong masasaktan. Pag sinabi natin ng pastor, do not receive the mark of the beast. Diba? Masakit. Sakit. Sabi ba? Wala na akong wala na akong negosyo eh. Anong gusto mo? Masaktan ka ngayon o masaktan ka habang buhay sa impyerno? Malakpakan natin, malakpakan. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba masaktan ka ngayon pansamantala? Basta magmamana ka ng kaligayahan, buhay na walang hanggan. Mamili ka. Masaktan ka ngayon, pansamantala, o masasaktan ka forever? Doon ako sa pansamantalang sakit. Palakpakan natin, malapaynon. Amen? Ano pansamantalang sakit? Hindi ka na no ride, no food, no business, no buy, no sell. O di ba masaktan pansamantala? It's okay. Huwag ka lang masaktan sa hell forever and ever. Yan ang sinasabi na balang sulatan. Dahil lahat ng tao in the end time, Biblia may sabi, susubukin lahat. Sino ang susunod sa kanyang kalooban? Everyone will be tried para subukin sino talaga. Piling-pili ang pupunta sa pili ng Diyos. Sino yan? Kayo na nagtitiis. Ikaw yan. Ready to suffer. Ready to be hungry. Ready to suffer nakedness. Ready for everything. Ready for suffering. Yan, ikaw ang pinipili. Ikaw ang kandidato sa piling ng ating malapan. Revelation chapter 3, verse 3. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 3, may talatang 3. Alalahanin mo nga kung paano iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo, at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya na magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon papariyan ako sa iyo. Amen. Palakpakan natin, malapit. Napakalinaw. Word of God. Pag mayroon kanyan Word of God, minamahal mo yan, ikaw ang tunay na pinakamayaman. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Paano ba tinanggap ang Word of God? Paano ba tinanggap? Di ba? Nakilala tayo dito, na pinangaral natin ng mga pastor, na punong-puno ng power. Di ba? Grabe kagalakan natin, wala tayong pakialam. Di ba? So, praise the Lord! Nag-work here kami noon, 1983. Kahit sabon, wala eh. Kahit sabon, di ba? Mag-iwan ka ng sabon na maliit doon sa gilid ng kwarto mo. Maliit kasi kahit maliit na sabon, tinatago namin noong araw eh. Ang nipis-nipis, tinatago pa namin. Makikita mo lang yung sabon gumagalaw. Ba't gumagalaw yung sabon? Yung pala may kumukuha sa kabila. Akala mo, minamaglit ang sabon. Hayaan mo na. Ang ginawa ko, mayroon pa ako yung sabon na nakatago na malaki. Inilagay ko rin. Bigla rin nawala. Bakit? Naawa ka eh. Di ba? Naawa ka. Pero mo yung sabon mo, nipis-nipis eh. Parang papel lang. Na-magnet pa. Lagyan mo na malaki para maraming makinabang. Diba? Praise the Lord. Hallelujah! Amen! Ganyan ang anak ng Diyos. Yan ang tinuro man ng pastor. Kung mayroon kang kagagawa para sa iba, gawin mo. Lalo kang papabalain. To give is to receive. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Pag hindi mo naintindihan ang Word of God, mahirapan ka. Magiging judgmental ka.
Pero anong klaseng Kristiyano ito? Yung sabon ko, kinuha. Pero pag puno ka ng love, you understand the word of God, yung kinuha, dagdagan mo pa para marami pang makuha. Di ba? Yung istorya ni Jose Rizal, nahulog yung tsinelas habang, sa libro ni Jose Rizal, nabasa ko yan nung bata pa ako. Ano ko, nung titulo ng libro. Habang naglalakbay sa ilog, yung kanyang tsinelas ay nahulog. Yung isa, yung kaliwa. Ang ginawa niya, ay nahulog. Tinapon na rin yung kanan para yung makapulot, mapakinabangan, dalawa. Palakpakan natin, malapakin ako. Amen? Dapat ganyan tayo. Sabihin, punong-puno tayo ng awa. Punong-puno ng puso natin ng pag-ibig. Ayaw nating makalamang. Kaya sabi ng pastor, ang Kristiyano, matapang at mabait. Matapang sabihin ang totoo, pero napakabait yan. Ganyan ating mga pastor. Mga pastor, grabe pag magalit yan, grabe talaga. Bakit? Para maging matuwid ka. Pero napakabait. Palakpakan natin mga Panginoon. Hallelujah! Alalahanin mo nga kung paano ang iyong tinanggap at narinig. Paano ba tinanggap ang word of God? Narinig mo? Katuwiran, kabanalan. Di ba? Tinanggap natin. Yun ang ating natutuhan. Nung tinanggap natin, una, nagbago tayo, naging matuwid tayo, naging maligaya tayo. Di ba? Paano mo tinanggap? Huwag mo mabaguhin hanggang sa huli. Amen? At tuparin mo. Ayan, tuparin mo. At magsisi ka. Bakit sinasabi magsisi? Kasi katagalan, nakakalimutan natin. Di ba? Nakalimutan natin, kailangan mainit ka, kailangan mapag-ibig ka, kailangan pasunurin ka, kailangan huwag kang maging materialistic. Magsisi ka na dahil lumayo ka sa tamang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi ka magpupuyat, kaya na magpupuyat pala. Ayan, magpupuyat. Dapat talaga, sa bahay natin, mayroon tayong prayer. Kasi i-guide ka talaga ng Diyos pag lagi ka nagpe-pray. I-guide ka na malapino. Hindi ka madadaya. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. Ano sabi sa English yan? If therefore thou shalt not watch, magpuyat o magbantay. Ano ibig sabihin? Kung hindi ka magpupuyat o pagbabantay, papariyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon pariyan ako sa iyo. Pag hindi tayo magbabantay, anong ibig sabihin ng pagbabantay? Pagbabantay, hindi yung ang ibig sabihin sa Biblia na pagbabantay, binabantayan mo ang espiritu mo, spiritual mo. Matuwid ka ba? Yan. Namuhay ka ba ayon sa kanyang kalooban araw-araw? Yun ang pagbabantay na tinutukoy. Sinecheck mo maya-maya. Ano ang buhay mo? Ako ba'y nakakalabag? Ako ba'y nakakasunod? Sinecheck natin yan maya-maya. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka magbabantay, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi pala natin malalaman ang pagbalik mga Panginoon kung hindi ka nagbabantay. Kailan? Every now and then, sinecheck natin yung spiritual life natin. Pag nalata mo na, mukhang iba na yata yung puso ko. Mukhang puro na lang material. Puro lang sarili kong interest ang iniisip ko. Nalilihis tayo. Pag ganyan. Pero pag sinecheck natin, kailangan nandun tayo sa kayang kalooban, hindi sa babalik ng para mananakaw. Malalaman natin ang panahon ng pagbalik ng ating malapit. Praise the Lord! Malalaman na yan, sa Biblia. Ang hindi makakaalam ng pagbalik malapit noon, yung mga hindi nagbabantay, hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pinagpala kayo dahil kayo yung namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin mga Panginoon. Maramdaman naman natin yan kung namumuhay kayo. Dito, naramdaman natin na namumuhay kayo. Although hindi tayo perfect, pero nagsusumikap tayo. Nagkamali tayo, nagsisisi tayo. Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi malalaman na ang pagbalik mahal na Panginoon sa mga hindi nagbabantay. Hindi sinecheck ang kanyang sarili. Sabi ni Pablo,
Dapat alam natin ang sarili. Kilala natin ang sarili natin. Alam mo kung napapalayo ka na o hindi. Dapat alam mo yan. Kung malalaman ng iba, mas una ka nakakalam ano ang kalagayan mo, ano ang status mo sa paglilingkod mo. Alam mo yan. Amen? Dahil pag nagpabaya tayo, sabi ng Biblia, babalik siya na para magnanakaw. Hindi mo alam at hindi mo malalaman kung anong panahon para yan ako sa'yo. 1 John chapter 2, huling talata. Unang Juan 2:20. Unang Juan, Kapitulo po ay 2, versikulo po ay 20. At kayo'y may pahid ng banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Amen. At kayo'y may pahid ng banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Tama? May pahid ng banal. Ano yun? Kailan mo kukuha yung pahid ng banal na Diyos? Yun ang meaning. Banal na Espiritu, yun ang meaning. Kayo may pahid ng banal na Espiritu. Kailan ka papahiran ng banal na Espiritu? Pag lagi kang nananalangin, lagi kang nagpupuri, nag-aayuno ka, lumalayo ka sa masama, you have the anointing of the Spirit. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Pag nasa iyo yan, ano sa Biblia? At malalaman niyo lahat ng bagay. Malalaman mo